TNT ka lang. Ambisyosa. Sigaw ng mataray na Pinay habang tinuturo si Laika sa harap ng immigration office. Napatigil ang lahat. Nagpakasal ka lang sa pulubi para makaligtas sa deportation. Wala kang kahihiyan. Nanginginig ang kamay ni Laika habang pinipigilan ng luha. Pero bago pa siya makasagot, dumating ang isang limousine. Bumaba ang isang lalaki. Gusgusin pa rin, pero may hawak na dokumento. Tell them, Laika. Bulong nito. It's time they know who I really am. Nanlaki ang mata ng lahat sa sunod na nangyari. Dahil ang pulubi ay may hawak palang kapangyarihang magpapabago sa kapalaran ng lahat. Mr. Johnson, welcome back. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang lamig sa Toronto ay parang galit na humahalik sa balat. Tusok, mapait, walang awa. Pero mas masakit pa rin sa dibdib ni Laika Ramirez ang halimuyak ng takot na bumabalot sa kanya araw-araw. Nakasabit sa balikit niya ang lumang backpack at sa kabilang kamay ay kinakaladkad ang vacuum cleaner na parang kahapon na mabigat bitawan. Diplomas, pangarap. At ang pangalan niyang minsan ay mayabang ng honor cord sa graduation. TNT siya. Tago ng tago. 2 taon nang binabaligtad ng kapalaran ang kanyang tapang. Business Administration graduate, pangarap sanang magtayo ng maliit na cafe sa Maynila. Pero nang madiagnose ang sakit sa puso ang kanyang ama, nawala ng pagpipilian sa Laika. Canada ang naging sagot. Canada din ang naging kulungan. Dali, Laika, bilis! Bulong ni Marites, kasamang Pinay sa paglilinis, habang pinipihit ang doorknob ng isang apartment sa Midtown. May patrol daw kanina sa kabilang block. Tumango si Laika. Pinunasan ng pawis kahit Disyembre. Dinala niya ang timba at mop, nagkunwaring invisible sa ilalim ng fluorescent light. Sa ganitong mga sandali, marunong na siyang hindi tumingin sa mata ng kahit sino. Ang mata, pwedeng tanong, pwedeng hinala, pwedeng tawag sa kapahamakan. Nakarinig sila ng yabag sa hallway. Tumigil ang hininga ni Laika. Pero isang landlady lang pala. Bitbit ang listahan ng renta. Nagkatinginan sila ni Marites at sabay na napangiti. Yung ngiti nagtatago ng kurot sa tiyan. Pagkatapos ng shift, dumaan siya sa maliit na Filipino store. Tinansya niya ang laman ng wallet. Ilang gusot na 20, 2 luni at barya. Kumuha siya ng isang pakete ng instant noodles, tinapay at kondensada. Pag-akit niya sa pilit ng humingiting cashier, may boses na sumabat mula sa tabi. Ay, ayan na si Miss Diploma. Anas ni Shirley, kilalang mataray sa community. TNT pa rin, kahit ang talino. Sayang. Tawang may lamig ang sumunod mula sa 2 pang kasama. Pagharap ni Laika, hindi niya na itinago ang pagod sa mga mata. Good evening, maiksi niyang bate at nagbayad. Magaling nga mag-English pero kulang naman sa papeles. Sabi pa ni Shirley ulit. May diin sa bawat pantig. In fairness, masipag. Sana pwede yun ipakita sa immigration. Hindi sumagot si Laika. May mga salitang hindi ginagamot ng paliwanag. Sa basement room niyang inuupahan, mababa ang kisame. Amoy lupa kapag umuulan. Binuksan niya ang cellphone at naghintay ng signal ng pag-asa. Tumunog ito. Messenger. Video call mula sa Pilipinas. Ate? Boses ang bunso niyang kapatid na may panginginig. Naputulan tayo ng kuryente. Si Papa inuubo na naman. Wala pa rin gamot. Umupo si Laika sa kama. Makakahabol ako sa padala bukas. Sabi niya ng mahina pero tiyak. Parang sinasakal ang sariling lalamunan para iluwal ang pangako. Pakisabi kay Mama huwag mag-aalala. Salamat ate. Isang ngiting may tiwala. Tapos nag-blackout ang video.
Naubusan siguro ng data. Nanatili ang tunog ng sariling tibok ng puso ni Laika sa tahimik na kwarto. Piso, piso, piso. Bawat tuka ng oras ay gastos. Bawas, utang. Kinabukasan, naglinis siya sa bahay ni Mrs. Thompson, isang biyudang Canadian na may mabait na mga mata. Tea? Alok na to matapos makita ang namumuti at nanginginig ng mga daliri ni Laika. Thank you, ma'am. Sagot niya. Pinainitan ng palad sa tasa. Minsan gusto niya nang sabihin lahat na expired na ang visa niya. Nakabisado niya ang tunog ng katok ng takot. Na may 3 beses na siyang nagtago sa likod ng trash bin dahil may uniform sa kanto. Pero nananahimik siya. Sa mundong to, ang lihim ay kabuhayan. Laika, untag ni Mrs. Thompson. Maingat ang tinig. You work too hard. She smiled. Pilit pero may dignidad. One day, ma'am, I'll rest. Maybe when I don't have to be afraid to knock on the door. Tila may sasabihin pang matanda pero pinili nitong ipatong ang kamay sa kamay ni Laika saglit. Isang payapang pag-unawa na hindi nangangarap ipagkanulo. Pag-uwi, dumaan siya sa subway. Nagpipigil ng hininga sa bawat anunsyo. Attention passengers? Parang anumang sandali, babanggitin ang pangalan niya. Sa platform, may nakita siyang lalaki naka-jacket ng parehong kulay. May mga ID na nakalawit. Pumikit sa Laika. Humigpit ang hawak niya sa strap ng bag. Dumaan ang tren. Umalingaw-ngaw. At sumabay sa ihip ng takot ang desisyon niyang magpakatatag. Sa gabi, tiningnan niya ang calendar. Hinarir niya ang gigising na pangamba. 2, 3, 4 na bahay ang dilinisin sa mga susunod na araw. May nag-text sa bagong client. Deep clean. Cash. No ID question. Mapanganib? Oo. Pero mas mapanganib ang gutom at gamot na hindi nabibili. Bago matulog, nagsulat siya sa lumang kwaderno. Ang natitirang ritual ng pag-asa. Target, $400 Canadian this week. Padala, $250 Canadian for papa's meds plus kuryente. Renta, $600 Canadian due in 10 days. Food, stretch noodles plus tinapay. Sa dulo hinagod ng ballpen ng isang pangungusap. Hindi ako basura. Tao ako. Anak ako. Mananalo ako. Sumunod na mga araw tila sinubok ang deklarasyon. Sa isang building, sinatasalan ng concierge. Name and unit? Tanong nito. Malamig. Si Marites ang sumagot. Nagpapakitang sanay. Si Laika nakayuko. Kumakapit sa listahan ng cleaning supplies sa parang rosaryo. Next time management approval. Sabi ng concierge. We're tightening security. Sure. Sagot naman ni Marites. Pilit na magaan. Pagkalabas, sabay silang huminga. Nang malalim. Bakit pangigpit na ngayon? Tanong ni Laika. May raids daw kasi sa kabilang block. Sabi ni Marites. Kaya huwag kang lalabas ng walang dahilan at huwag kang titingin-tingin sa mga naka-uniform. Nang gabing yon, dumungaw si Laika sa munting bintana ng basement. Ang view, paan ng mga dumaraan, gulong ng kotse at latak ng niebe. Sa ibabaw ng radiator, pinatuyo niya ang medyas. Napakagatlabi siya. Gaano pa katagal? Sa isang group chat ng mga kababayang cleaner may nagbalita. May Pinoy na nahuli kanina. Grocery lang ang pinuntahan. Sunod-sunod ang reaksyon. Ingat, huwag mo nang lumabas. Pwede magpakasal? Napahinto si Laika sa ulit na tanong na iyon. Sa community nila, laging may sumisingit na bulong. Magpakasal ka, yun ang pinakamadali. Pinatay niya ang screen. Hindi madaling sagot ang kasal. Banal yun. At kahit sugatan ang kanyang pangarap, hindi niya gustong ibenta ang apelido. Pero kapag buhay ang kapalit, kapag pamilya ay nakataya, natutunaw ang tigas ang prinsipyo sa apoy ng pangangailangan. Kinabukasan, umuulan ng maliit na yelo. Hindi pa snowstorm, ngunit sapat para gawing salamin ang kalsada. Sa bus stop, may 2 kababayang nagkukwentuhan.
Hindi alintana ang lakas ng boses. Si Laika? TNT yan. Malakas na sabi ng isa. Nakatitig sa kanya. Ambisyosa. Akala mo kung sinong sosyal. Cleaner lang naman. Napahigpit ang hawak ni Laika sa strap. Tumango siya ng tuwid. Hindi para makipagtalo, kundi para ipaalala sa sarili niyang may gulugod pa siyang natitira. Ang bus ay dumating na may daing. Sumakay siya at umupo sa pinakalikod. Itinatago ang mukha sa hood. Sa bintana, sumayaw ang mga ilaw ng lungsod na parang alok ng bagong simula at banta ng bagong bitag. Pagsapit ng hating gabi, pinakinggan niya ang radiator na bumubulwak. Parang nagkukwento ng lumang himig ng pag-asa. Sa tabi ng kama, nakapatong ang lumang cellphone. Basag ang gilid pero matibay pa rin. Dinampot niya ito. Itinapat sa dibdib at bumulong. Panginoon, kahit isang pinto lang Isang pinto na hindi maglalaglag sa akin. Sa unang liwanag ng umaga, may kakaibang katahimikan sa hangin. Yung klase ng katahimikan bago bumagyo. Hindi niya alam kung unos o milagro ang paparating. Ang alam lang niya, mahigpit ang kapit niya sa pag-asa. Mas mahigpit kaysa sa lamig na kumakain sa kanyang mga daliri. At sa panahong ang mundo ay parang yelo, madulas, mapanganib, at madaling magtaksil, pinili ni Laika na tumayo pa rin. Hindi para makita, kundi para mabuhay. Isang maaliwalas na umagang sumalubong kay Laika habang tinatahak niya ang daan papunta sa cleaning job niya sa isang high-rise condominium sa downtown. Bagaman malinis ang kalangitan, ramdam pa rin ang matalim na lamig ng hangin. Bitbit niya ang kanyang cleaning kit at naka-earphones para malibang ang sarili habang naglalakad. Habang nakapila sa security desk ng gusali, abala siya sa pag-check ng schedule sa cellphone. Sa gilid ng mata, napansin niyang may dalawang lalaki na ka-uniform ng Canada Border Service Agency na papalapit. Pumintig agad ang puso niya. Hindi siguro para sa akin. Bulong niya sa isip, pilit na nagpapakalma. Ngunit narinig niya ang isang boses. Ma'am, Canadian ID please? Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Natahimik siya. Nanlamig ang mga palat. At kahit gustong ngumiti para magmukhang normal, nanginig ang labi niya. I don't have it with me. Sagot niya sa maliit na boses. Nagpalitan ng tingin ng dalawang officer. Halatang sanay na sa ganitong eksena. Do you have any immigration document? Tanong pa ng isa. Umiling siya. Halos walang lumabas na hangin sa baga. No. Can we step aside for a moment? Mahinang utos ng isa. Ramdam na Laika na wala na siyang kawala. Dinala siya sa isang maliit na opisina sa loob ng gusali, malayo sa ibang tao. Inabot ng isa sa kanila ang isang form at ipinaliwanag. Ms. Ramirez, your visa expired 2 years ago. You're currently out of status. We're giving you a 30-day notice to leave Canada voluntarily. If you fail to do so, you may face deportation. Parang umuugong ang paligid. Hindi niya na halos marinig ang kasunod na sinabi ng officer. Ang tanging malinaw sa isip niya ay 30 araw na lang at matatapos na ang lahat. Nang makaalis siya sa gusali, halos gumapang na siya sa lamig at bigat ang nararamdaman. Ang bawat hakbang ay parang may kadena at bawat hininga ay puno ng takot. Pumunta siya sa maliit na cafe para makaupo at makapag-isip. Habang nakayuko sa tasa ng kape, dumating si Marites, ang kaibigang Pinay na matagal na rin nakatira sa Canada. Nakita nito ang notice na nakalapag sa mesa. Laika, ano to? Tanong nito, bakas ang pagkabigla. Tinakpan ni Laika ang mukha. Halos hindi siya makapagsalita. Nahuli ako sa random inspection kanina. 30 days daw tapos uuwi na. Umiling si Marites. Mabilis na inikot ang isip. May paraan pa naman. Pero risky nga lang. Napatingin sa Laika. Umaasang may palagro. Ha? Ano yun? Eto, magtatapat ako sa'yo sabi ni Marites at lumapit pa. Kahit maraming ayaw aminin,
Marami sa ating mga kababayan dito, nagpapakasal sa Canadian citizen para maging legal. Legal yun. Basta genuine marriage daw. Pero syempre, alam mo na, napakanot ang noon ni Laika. Marites, kasal? Sa taong hindi ko kilala? Nagkibit balikat ito. Kung gusto mong manatili, yun lang ang pinakamabilis na paraan. Kahit paper marriage lang, basta may pruweba kayong magkasama. May chance na ma-approve agad ang status mo. Natigilan si Laika. Sa isip niya, parang nilalaro siya ng tadhana. Pinangarap niyang magkaroon ng totoong pamilya balang araw. Hindi ang magpakasal para lang sa papel. Pero bawat segundo, malinaw ang tinig ng realidad. 30 araw na lang. Isipin mo ha, Laika, dagdag ni Marites. Sa Pilipinas, babalik ka sa utang, sa hirap, at sa sakit ng tatay mo. Dito, may chance kang magsimula ulit. Kaya kung ako sa'yo, hahanapin ko na yung taong pwede mong pakasalan. Napayuko si Laika at pinisil ang tasa ng kape. Hindi niya alam kung tama ba o mali, pero alam niyang wala na siyang maraming opsyon. Sa labas ng cafe, bumagsak ang unang mga patak ng niebe para sa araw na iyon. Maliliit, mapuputi. Tila mga paalala na kahit magaan ang anyo ng ulan, mabigat ang dala kapag naipon. At sa gabing yon, habang nakahiga sa malamig na kama, hindi siya nakatulog. Sa bawat pagdilat niya, nakikita niya sa isipan ang malalaking numero. 30, 29, 28. Pababa ng pababa. Hindi niya na alam, pero sa gitna ng desperasyong ito, isang hindi inaasahang tao ang darating sa buhay niya at babalik na rin ang lahat ng kanyang iniisip tungkol sa kapalaran. Hindi alam ni Laika kung paano siya napadpad sa maliit na park sa gilid ng downtown Toronto. Maghapon siyang naglakad ng walang direksyon. Dala ang bigat ng isipin mula sa natanggap na 30-day notice. Ang mga dahon sa lupa ay tinatakpan na ng manipis na yelo at ang bawat hininga niya ay lumalabas bilang ulap sa malamig na hangin. Umupo siya sa isang lumang kahoy na bench. Niyuko ang ulo at tuluyang pinakawalan ang luha. Hindi niya na iniisip kung may makakakita. Pakiramdam niya, lahat ng tao sa paligid ay abala sa kani-kanilang buhay at wala ni isa ang makakaunawa sa bigat na pasa niya. Habang pinupunasan niya ang mga mata gamit ang manggastang jacket, may narinig siyang mahinang kaluskos sa kaliwa. Nang tumingin siya, may isang lalaki nakaupo sa kabilang dulo ng bench. Gusgusin, may suot na makapal pero butas-butas na coat. Mahabang buhok at may balbas na tila, ilang linggo nang hindi nalilinis. Sa harap nito ay isang malaking karton na may sulat sa itim na marker. Will marry for food. Napakurap si Laika. Hindi sigurado kung biro ba yon o kabaliwan. Ang lalaki ay nakatingin sa lupa. Marahang hinihimas ang sariling kamay para magpainit. May maliit ding paper cup sa tabi nito na may ilang bariyang tingga. Hindi niya alam kung dahil ba sa sobrang pagod o desperasyon, pero biglang lumabas sa bibig niya ang tanong. May halong mapait na biro. If that sign is true, would you really want to get married? Parang tumigil ang paligid. Dahan-dahan siyang nilingon ng lalaki. Mapupungay ang mga mata nito. Kulay asul na hindi karaniwan sa paligid na kinalalakaran niya. May kakaibang lalim sa tingin. Parang may mga kwentong hindi sinasabi. Why not? Sagot nito sa malamig pero malinaw na tinig. Kasabay ng bahagyang ngiti na hindi niya matukoy kung pang-aasar ba o totoo. Napasinghap si Laika. Inaasahan niyang tatawa ito o ipapailing ang ulo. Pero tila walang pagdududa sa sagot nito. I was just joking. Mabilis niyang sabi at nag-iwas ang tingin. I wasn't. Sagot naman ng lalaki. Walang alinlangan. Kinuha nito ang karton, itinupi at isinuksok sa ilalim ng coat. If you give me food and maybe a warm place to sleep, we can talk about marriage. Napahawak si Laika sa noo. This is crazy. Bulong niya sa sarili. Pero pumasok agad sa isip niya ang sinabi ni Marites kagabi. Magpakasal ka na lang. Yun lang ang paraan para legal ka dito.
Tumingin siyang muli sa lalaki. What's your name? Joey? Maiksi nitong sagot. And you? Laika. Tumango si Joey. Nice name. So Laika. Are you serious or just wasting my time? Hindi alam na Laika kung bakit, pero hindi siya agad nakasagot ng no. Imbes ay binalikan niya sa isip ang mga araw na pinagkakaitan siya ng respeto dahil TNT siya. Ang pangungutya, ang pang-aalipusta at ang paparating na deadline mula sa immigration. Kung papel lang ang solusyon, bakit hindi niya subukan? Bumuntong hininga siya. I'm not sure yet, but I need help. And maybe we can help each other. Nagtaas ang kilay si Joe. Halatang interesado. Mutual arrangement? Something like that. Tumayo siya at iniabot ang kalahati ng tinapay na nasa bag niya. Here. Eat this. Think about it. Kinuha ni Joey ang tinapay. Pero bago kumagat ay tiningnan muna siya mula ulo hanggang paa. You don't look like someone who needs to marry a bum like me. Mahina nitong sabi. Napangiti naman si Laika na may halong lungkot. And you don't sound like someone who begs on the street. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parehong may bahid ng misteryo. Sa simpleng palitan ng mga salitang yon, parang may pinto ng kapalaran na bahagyang bumukas at hindi pa nila alam kung saan iyon magdadala. Pag-alis ni Laika sa park, dala pa rin niya ang bigat ng problema. Pero may kakaibang pakiramdam na sumiksik sa dibdib. Halo ng kaba, takot, at isang maliit na sinag ng posibilidad. At si Joe na natili lamang sa bench, nakatingin sa tinapay sa kama niya. Habang bahagyang nakangiti, parang may ideya na siya kung saan hahantong ang larong ito. Mula nang magkita sila sa park, 2 linggo na ang lumipas. Sa panahong yon, 2 beses lang nag-uusap sina Laika at Joe. Sa parehong pagkakataon, ay may dalang pagkain si Laika at may bit-bit na matipid na biro si Joe. Pero, nitong huli, nagkasundo na silang gawing formal ang kasunduan. Sa loob ng Filipino diner, magkatapat sila nakaupo sa isang sulok. Umuusok ang kape ni Laika, habang si Joe naman ay tila naninibago pa rin sa init ng lugar at amoy ng adobo. So, if we do this, we have to make it look real. Sabi ni Laika na nakayuko sa listahan ng mga requirements mula sa immigration lawyer na tinawagan niya. Real? Tumaas ang kilay ni Joe. Like holding hands, smiling at each other, that kind of real? Napasinghap siya. Yes, and maybe some photos together, attending events, meeting with my friends. The immigration officers are very strict about checking if the marriage is genuine. Tumango si Joe, halatang nag-iisip. Alright, but you have to know, I'm not exactly the ideal husband material. I think we already established that. Balik pa ni Laika. May bahagyang ngiti. Pero sa loob-loob niya, ramdam niya ang tensyon. Ito ang simula ng plano at wala ng atrasan. Kinabukasan, dinala ni Laika si Joe sa isang maliit na salo-salo ng mga kaibigan niya sa isang apartment. Karamihan ng mga ito, kapwa Pinoy na matagal nang kilala si Laika. Kaya nang dumating silang magkasama, sabay-sabay ang mga tanong at bulungan. Laika, sino yan? Tanong agad ni Marites, nakataas ang kilay. Ngumiti si Laika at marahang humawak sa braso ni Joe. Guys, this is Joe, my boyfriend. May halong gulat at pagtataka ang mga mukha sa paligid. Ang iba, marahil iniisip kung paanong napadpad si Laika sa isang lalaking halatang galing kalye. Pero si Joe tila sanay sa tingin ng tao. Nagbigay lang siya ng magaan ng ngiti at nag-abot ng kamay. Nice to meet you, sabi niya sa malinaw na Ingles, na ikinagulat lalo ng ilan. Para sa mga kaibigan ni Laika, malinaw ang pagbabago sa kwento. Mula sa TNT na palaging nag-iingat sa bawat galaw, ngayon ay may kasama siyang lalaking bigla na lang sumulpot sa eksena. At kahit alam na lang may kakaiba, walang nangahas na magtanong ng direkta.
Sa sumunod na linggo, sinimulan nila ang pagproseso. Nagpa-picture silang magkasama sa iba't ibang lugar. Sa park, sa isang coffee shop, at sa harap ng apartment building na Laika. Minsan halata pa ang pagiging awkward nila, pero pinipilit na lang magmukhang natural. "You're too stiff," puna ni Joe habang kinukuhanan sila ni Marites gamit ang cellphone. "Just relax, pretend you actually like me." "I'm trying." Iritadong sagot naman ni Laika, pero sinabayan niya ito ng tawa para magmukhang totoo sa kamera. Hindi ingrande, walang bulaklak o banda. Isang maliit na silid lang sa City Hall ang kanilang venue. Nakaitim na coat si Laika at simpleng dress, habang si Joe naman ay nakalinis na polo at borrowed na blazer mula kay Marites' husband. Habang hinihintay tawagin, napansin ni Laika na tila tahimik si Joe. "Nervous?" tanong niya. "Not really," sagot nito na nakatingin sa sahig. "Just thinking how strange life is. A few weeks ago, I was sleeping on the street. And now I'm here, about to marry a woman I barely know." Napangiti si Laika kahit may halong kaba. "Life is strange, but maybe it's giving us both a chance." Tinawag na sila. Sa harap ng marriage officer, binigkas nila ang mga salitang nakasaad sa script. Hawak ni Laika ang malamig na kamay ni Joe. At kahit alam niyang peke ang lahat, may kakaibang kuryente na dumaloy mula sa simpleng hawak na iyon. "You may now kiss," sabi ng opisyal. Nagkatinginan sila, parehong nahihiya. Sa huli, isang magaan at mabilis na halik sa pisngi ang ibinigay ni Joe. Kasabay ng bahagyang tawa mula sa gilid ng room kung saan naroon si Marites. Pagkatapos ng kasal, paglabas sila sa City Hall, huminga ng malalim si Laika. Tapos na. Legal na siya sa papel. Wala ng deportation notice na susunod sa kanya. Pero kasabay ng ginhawa, may isang katotohanang hindi niya maalis sa isip. She was now married to a homeless man. Naglakad sila papalayo. At bago sila maghiwalay ng daan, tumingin si Joe sa kanya. "So, Mrs. Johnson, what now?" Napahinto si Laika. Bahagyang nagulat sa apelidong yon, pero ngumiti rin siya kahit may kaba. "Now, we make it look real." Simula na magpakasal sila sa City Hall, halos lingguhan ang magkitang personal sina Laika at Joe para sa mga proof of marriage photos at ilang event na pinipilit nilang puntahan para magmukhang tunay na mag-asawa. Kahit peke ang setup, hindi maitatago ni Laika na unti-unti niyang napapansin ang ilang bagay kay Joe na hindi akma sa isang taong namuhay sa kalye. Isang hapon, dumaan si Laika sa maliit na basement apartment na inuupahan pansamantala ni Joe gamit ang perang ibinibigay niya para sa arrangement. Hindi niya inasahang maabutan ito nakasuot ng simpleng white shirt at apron. Abala sa pagluluto. "You're cooking?" tanong ni Laika halos hindi makapaniwala. Ang inaasahan niya, instant noodles o canned soup lang ang kaya nitong ihanda. "Not just cooking," sagot ni Joe. Hindi malang tumingin habang hinahalo ang sauce sa kawali. "I'm making a coq au vin." Napakunot ang noon ni Laika. "Coq what?" "Coq au vin. It's a French dish. Chicken braised with wine, mushrooms and herbs." Paliwanag nito na tila napakadali lang ng sinasabi. Lumapit siya sa counter at nakita ang mga neatly chopped vegetables at maayos sa pagkaka-arrange ng mga sangkap. Hindi gawa ng baguhan. "Where did you learn to cook like this?" Sandaling tumigil si Joe at ngumiti ng tipid. "Let's just say, I've had practice." Pag-upo nila para kumain, hindi mapigilan ni Laika ang magtanong. "So, you read recipes? Or did you work in a restaurant before?" Umiling si Joe. "I never worked in a restaurant, but I've been to many fine dining places. You pick up a thing or two." Napanganga si Laika. Isang taong halos walang bahay, pero marunong sa French cuisine. Hindi nagtatapos doon ang pagkakaiba ni Joe.
Kinabukasan nagkita sila sa isang maliit na cafe para sa isa na namang photo session. Habang hinihintay si Marites na siyang kukuha ng pictures, binuklat ni Joe ang isang makapal na dyaryo. Napansin ni Laika na hindi ito sa English kundi sa French. "You can read that?" Tanong niya na medyo hindi makapaniwala. "Oui," sagot ni Joe nang walang kahirap-hirap, saka nagbasa ulit. "So you speak French too?" Tumingin ito sa kanya at ngumiti. "And a little Italian, Spanish, some Mandarin." Napailing si Laika. "Oh, you're starting to sound less and less like a homeless guy, you know?" Nagkibit balikat si Joe. Tila walang balak magpaliwanag pa. Ilang araw pang nagdaan, nagdagdagan pa ang misteryo. Dumalaw si Laika sa apartment ni Joe para magdala ng ilang groceries. Nadatnan niya ito nakaupo sa sahig, nakapikit at tila nagme-meditate. Sa gilid nito, may nakabukas na lumang leather notebook na puno ng sulat kamay. Malinis at maayos ang penmanship, parang gawa ng sanay na tao sa negosyo o akademya. "What's that?" Tanong ni Laika. Mabilis na isinara ni Joe ang notebook. "Just old stuff." Napatingin si Laika sa kanya. Gustong mag-usisa pa pero pinigilan niya ang sarili. Sa halip, ngumiti siya at iniabot ang groceries. "Fine. Keep your secrets. But one day, I'll find out." Sa sumunod na linggo, dumalo sila sa isang Filipino gathering. Doon napansin ni Laika na habang siya ay nakikipag-usap sa ilang kababayan, si Joe naman ay nakikipagpalitan ng salita sa isang grupo ng matatandang Canadian at hindi lang basta small talk. That's a valid point. But the economic downturn was largely due to mismanagement at the corporate level, not just market forces. Narinig niyang sabi ni Joe na tila eksperto sa paksa. Napahinto si Laika. Hindi niya maintindihan kung bakit parang mas sanay si Joe sa usapang pang boardroom kesa sa simpleng chit-chat. Nang lapitan niya ito pagkatapos ay nagbiro siya. "For someone who used to beg for food, you sure sound like a CEO." Napatingin si Joe sa kanya, bahagyang ngumiti. "Maybe in another life." Pag-uwi ni Laika, hindi na siya mapakali. May halong takot at curiosity ang kumakain sa kanya. Sino ba talaga si Joe? Bakit parang mas maraming layer ang katauhan nito kaysa sa ipinapakita? At sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, lalo lang nadadaragdagan ang tanong sa isip niya. What kind of man did I really marry? Malakas ang ulan ng gabing yon, at ang lamig ay tila kumakagat hanggang buto. Galing si Laika sa huling trabaho niya sa araw na yon. Dala ang isang supot ng groceries para kay Joe. Plano niyang dumaan sandali para mag-iwan ng pagkain at makuha rin ng ilang papeles na kailangan ng immigration lawyer nila. Pagbukas niya ng pinto ng maliit na basement apartment, agad siyang sinalubong ng matapang na amoy ng alak. Sa mesa nakaupo si Joe. Nakayuko at hawak ang kalahating bote ng whiskey. Magulo ang buhok nito at tila ilang oras na itong hindi kumikilos. "Joe?" Maingat na tawag na Laika. "Are you okay?" Dahan-dahang tumingin si Joe. Pulang-pula ang mga mata. May bahagyang ngiti sa labi nito, pero haltang wala sa wisyo. "Evangeline, you came back." Bulong niya, mabagal at malambing ang tono, na para bang kausap ang isang taong matagal niya nang hinihintay. Napatigil si Laika. "What? Who's Evangeline?" Tanong niya. Bahagyang lumapit. Parang hindi siya narinig ni Joe. Tumayo ito. Medyo pasuray-suray at hinawakan siya sa magkabilang balikat. "I'm sorry. I should have protected you." Dagdag pa nito. Bago muling bumagsak sa upuan at tila napagod sa biglaang emosyon. Hindi alam ni Laika kung ano ang gagawin. Pinilit niyang tulungan si Joe. Tumayo at dinala ito sa kama. Tinakpan niya ito ng kumot at inayos ang bote sa layo. Tahimik ang buong lugar. Tanging tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Habang natutulog si Joe, naupo si Laika sa tabi ng mesa. Paulit-ulit niyang binibigkas sa isip ang pangalang narinig. Evangeline. Sino siya? Kaibigan? Kapatid?
Kasintahan? Napansin niyang may nakatalikod na maliit na frame sa shelf, pero hindi niya na ginalaw. Hindi pa ito ang oras para mag-usisa. Ang alam lang niya, hindi iyon karaniwang slip of the tongue. Kinabukasan maaga siyang umalis bago magising si Joe. Habang naglalakad pa uwi, ramdam niya ang bigat ng tanong sa dibdib. Mula sa unang araw na nagkita sila, alam niyang maraming bagay na hindi sinasabi ni Joe tungkol sa sarili nito. Pero ngayon, may malinaw na direksyon ang kanyang hinala. Nang magkita sila ulit makalipas ang 2 araw, tila walang maalala si Joe. "You came by the other night?" Tanong nito habang nag-aabot ng kape. "Yes, you were drunk," sagot na Laika. Maingat ang tono. "And you called me another name." Napahinto si Joe. Pero sandali lang. Must have been the whiskey talking. "Joe, who is Evangeline?" Diretsong tanong ni Laika. Ngumiti si Joe pero mababaw at walang init. "Just someone from the past." At doon nagtapos ang usapan. Pero sa loob-loob na Laika, nagsimula na ang tahimik na desisyon. Aalamin niya kung sino si Evangeline at kung ano ang koneksyon nito kay Joe. Hindi niya lang alam kung saan siya magsisimula, pero malinaw ang isang bagay. Hindi na siya mapapakali hanggat hindi niya nalalaman ang buong kwento. 2 linggo matapos ang insidenteng narinig niya ang pangalang Evangeline, hindi niya napigilan ni Laika ang pag-usisa. Hindi sapat ang sagot ni Joe na someone from the past. Alam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit ganoon ang reaksyon nito at gusto niyang malaman. Sinimulan niya sa pagtatanong-tanong sa ilang kakilala sa community na minsan ay nakakita kay Joe bago pa sila magkakalala. May nagsabi na madalas daw itong tambayan ng isang eskinitang malapit sa lumang train station, kung saan may mga homeless na nagtatayo ng pansamantalang tirahan gamit ang karton at lumang kahoy. Isang hapon matapos ang trabaho, nagpasya si Laika na dumaan sa lugar na iyon. Makulimlim ang langit at malamig ang simoy na hangin. Tila babagsak ang niebe anumang oras. Sa gilid ng isang bakanting lote, nakita niya ang mga bakas ang pinagdaanan ni Joe. May lumang sleeping bag, basag na thermos at ilang lata ng delata na pinaglipasan na ng panahon. Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon niya ay ang isang lumang kahon sa likod ng tambak ng kahoy. Nakatakip sa plastic. Maingat niya itong kinuha. Mabigat. Pagbukas niya, bumungad ang ilang gamit na hindi mo aakalain na pag-aari ng isang taong walang tirahan. Una, isang mamahaling relo. Rolex kung hindi siya nagkakamali, na kahit may gasgas ay malinaw pa rin ang kinang. Sumunod, ang isang bundle ng mga lumang sulat na nakatali sa pulang laso. At sa ilalim ng mga yon, isang framed photograph ng isang babae. Maganda, maaliwalas ang mukha. At tila pamilyar kahit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Nang hawakan niya ang frame, napansin niya ang ukit sa gilid. Evangeline. Parang huminto ang oras kay Laika. Ito na ang unang konkretong peraso ng palaisipan. Ito bang babaeng tinawag ni Joe nung lasing siya? Binuksan niya ang isang sulat, pero bago pa niya mabasa ng buo, may narinig siyang yabag mula sa di kalayuan. Mabilis niyang isinara ang kahon at tumingin sa paligid. Isang matandang lalaki nakatayo, nakamasid sa kanya. "Are you looking for Joe?" Tanong nito sa paos sa Ingles. Medyo nagulat pa si Laika pero tumango. "Yes, do you know him?" "He used to stay here. Quiet guy. Kept to himself. That box, he guarded it for more than his own life." Sagot ng matanda. Sabay hit-hit sa sigarilyo. "If you're his friend, you should give it back." Nagpasalamat si Laika at umalis na bitbit ang kahon. Nakabalot ito sa plastic para hindi mabasa ng ulan. Habang naglalakad, ang dami ng tanong ang umiikot sa isip niya. Bakit may Rolex si Joe? Sino si Evangeline? At bakit niya tinatago ang mga sulat? At higit sa lahat, paano nauwi ang isang lalaking may ganitong mga bagay sa buhay ng isang pulube sa kalye?
Pagdating niya sa apartment, inilapag niya ang kahon sa ilalim ng kama. Hindi pa siya handang harapin si Joe tungkol dito. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Hindi niya alam kung paano mag-react ito kapag nalaman na pinag-interesan niya ang mga gamit nito. Kinabukasan, nagkita sila para sa kanilang proof of marriage photos. Habang kumakain sa isang maliit na cafe, sinubukan ni Laika na magbukas ng paksa nang hindi halata. Joe, before we met, where did you usually stay? Umangat ang tingin nito mula sa tasa ng kape. Here and there. Why? Nagkibit balikat si Laika. Just curious. Curiosity can be dangerous. Maikli lang na sagot ni Joe bago bumalik sa pag-inom ng kape. Kinagabihan, muling binuksan ni Laika ang kahon. Pinagmasdan niya ang Rolex. Mahal, mabigat, at may inisyal na JJ sa likod. Binasa niya ang ilang linya mula sa isang sulat. I will always choose you no matter what the world says. Hindi nakasulat kung kanino galing pero malinaw na mula sa isang taong mahal si Joe. Muling bumalik sa isip niya ang mga sandaling napansin niyang marunong si Joe magluto ng gourmet dishes, magsalita ng French, at magbasa ng business news. Unti-unti nagkakakulay ang hinala niya. Hindi siya basta ordinaryong pulubi. At ngayon, hawak niya ang unang peraso ng puzzle. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang paghahanap o itigil na lang. Pero may isang bagay na malinaw. Hindi na siya babalik sa pagiging walang alam. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may kapangyarihan siya sa kanilang kasunduan. Makalipas ang ilang araw mula nang matagpuan ni Laika ang kahon sa eskinitang dating tambayan ni Joe, nakatanggap siya ng text mula dito. Maikli lamang ang laman. Meet me at Union Station, 10 a.m. Wear something warm. Hindi siya sigurado kung bakit, pero may kutob siyang konektado ito sa mga taong matagal niya nang gustong masagot. Pagdating niya sa estasyon, nakatayo na si Joe sa gilid. Naka-dark coat at may bitbit na maliit na backpack. Tahimik lang ito habang binabagtas nila ang platform papunta sa tren. Where are we going? Tanong ni Laika habang inaayos ang scarf. Somewhere I haven't been in years. Sagot ni Joe. Malamig ang tinig. I think it's time you see where I came from. Hindi na siya nagtanong pa. Sa buong biyahe, nakatangin lang si Joe sa labas ng bintana. Tila naglalakbay din sa alaala. Pagdating nila sa isang maliit na bayan sa Ontario, naglakad sila hanggang sa isang kaling puno ng mga lumang punong walang dahon. Sa dulo, nakatayo ang isang malaking bahay. Halatang dating mansyon pero ngayon ay wasak na ang pintura. May mga sirang bintana at may lumot na din sa pangapaligid. Nag-atubili si Laika habang papalapit. You used to live here? Tumango si Joe. This was home. Once. Binuksan niya ang kalawangin na gate at pumasok sila sa loob. Sa kabila ng pagkasira, makikita pa rin ang bakas ng dating karangyaan. Malapad ang hagdanan. Chandelier na nababalutan ng alikabok at malalaking larawan sa dingding na halos punit na. Huminto si Joe sa gitna ng sala. Huminga ng malalim at nagsimulang magsalita. I wasn't always this, sabi niya at itinuro ang sarili. I was the CEO of Johnson Holdings. My family's company. We built hotels, properties, and a few other businesses. Nanatiling tahimik si Laika. Hinihintay ang kasunod. 5 years ago, my father passed away. He left everything to me. But my younger brother, Marcus, he wanted control. At first, I trusted him, gave him access to the finances, let him handle the expansions. But he betrayed me. Lumapit si Joe sa lumang fireplace. Pinulot ang isang frame na nakahandusay sa sahig. Nasa loob nito ang larawan ng 2 batang lalaki. Mas bata at masaya. We were supposed to be a team. Instead, he set me up.
made it look like I was laundering money. The board voted me out, froze my accounts. Overnight, I lost everything. Napakorap si Laika. Hindi pa rin niya lubos ma-imagine ang lalaking nakilala niya sa park na nakasuot ng suit at nakaupo sa isang boardroom. "Why didn't you fight back?" Tanong niya. "I tried, but Marcus had people on his side. And someone I trusted turned against me too." Umupo si Joe sa isang sira ng sofa. When you have nothing, no money, no allies, people treat you like you never mattered. I went from living here to sleeping on the streets. And maybe part of me didn't care anymore. It was easier to disappear than to keep fighting. Tahimik si Laika. Sa wakas, nagsalita siya. "Why are you telling me all of this now?" Tumingin si Joe sa kanya, diretso sa mga mata. "Because you married a man you thought was just a bum. And you deserve to know the truth. Even if it changes nothing between us." Habang lumilibat sa bahay, inisip na Laika ang mga sinabi ni Joe. Lahat ng mga bagay na napansin niya dati, ang galing sa gourmet cooking, ang pagbigkas ng French, ang mga business terms na ginagamit nito, ngayon ay may malinaw na napinagmulan. Pero higit pa sa yaman at posisyon na nawala kay Joe, mas nakita niya ang lalim ng sugat nito. Hindi lamang ito basta nakaligtas sa kahirapan, kundi nabuhay matapos mabunutan ng lahat ng dignidad at tiwala sa mundo. Bago sila umalis, tumigil si Joe sa may pinto at tumingin ulit sa loob. "This place, it's just bricks and wood now. But it used to be my whole world." Tahimik silang naglakad pabalik sa estasyon. Sa loob ng tren pauwi, walang imikan. Pero pareho nilang alam na isang pinto ang binuksan ngayong araw. At hindi na ito basta maipipikit pang muli. Lumipas ang mga araw matapos ang pagbisita nila sa lumang mansyon sa Ontario. Hindi na gaano nagsalita si Joe tungkol sa nakaraan. Pero iba na ang tingin ni Laika sa kanya ngayon. Hindi na lang basta siya ang lalaking nakilala niya sa park na may hawak na kartong, "We'll marry for food." Ngayon, sa tuwing tinitingnan niya si Joe, nakikita niya ang isang taong minsang nasa tuktok, pero piniling bumangon mula sa pagkakalugmok. Dahil kailangan nilang patunayan na genuine ang kanilang kasal para sa aplikasyon ng permanent residency, mas madalas na silang magkasama. Minsan, sabay pa silang naglalakad sa park para magpa-picture o kumakain sa mga cafe kung saan sila hindi gaanong kilala. Isang hapon, nag-volunteer si Joe na magluto ng hapunan sa maliit na apartment na Laika. Pagdating niya mula sa trabaho, naaamoy niya agad ang mabangong halimuyak ng herbs at roasted chicken. "Wow, you didn't have to do all of this," sabi ni Laika habang inilalapag ang bag niya. "But I wanted to," sagot naman ni Joe, abala sa kusina. "You've been working all day. You deserve a proper meal." Nang maupo sila sa mesa, natigilan si Laika sa itsura ng pagkain. Parang mula sa isang fine dining restaurant. Habang kumakain, napansin niyang mas marami ng ngiti si Joe ngayon kumpara nung una silang magkakilala. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Laika ang mga maliliit na bagay na ginagawa ni Joe para sa kanya. Isang umaga, nadatnan niya itong inaayos ang sirang zipper ng kanyang coat. Sa ibang pagkakataon, dinalhan siya nito ng mainit na kape habang naghihintay siya ng bus sa lamig ng umaga. Hindi niya alam kung ito ba'y bahagi ng pagpapanggap para sa immigration o talagang ginagawa ni Joe ng kusa. Pero sa bawat maliit na kabutihang iyon, may kakaibang init na kumakalat sa puso niya. Isang gabi, matapos ang isang photoshoot para sa kanilang kasal, naglakad sila pauwi sa tahimik na kalye. May bahagyang niebe na bumabagsak at tila walang ibang tao sa paligid. "You know," sabi ni Joe habang nakatingin sa mga ilaw ng kalsada, "when we first met, I thought you were just another person who'd passed through my life. But you stayed." Tumingin si Laika sa kanya. "I thought you were just, well,
Someone I'd have to tolerate for a year or two. But you're not exactly what I expected. Nagtagpo ang kanilang mga mata at ilang segundo silang nanatiling tahimik. Parang may sinasabi ang katahimikan na hindi nila kayang bigkasin. Sa sumunod na mga araw, hindi na maikakaila ni Laika na may kakaibang nangyayari sa kanya. Kapag hindi niya kasama si Joe, hinahanap niya ang presensya nito. Kapag magkasama sila, gusto niyang mas tumagal ang oras. Isang beses, habang naglalakad sila sa grocery store para mabili ng pagkain, napansin niya ang tawa ni Joe. Malakas pero magaan. At sa isang iglap, napatawa rin siya ng walang dahilan. Sa isang punto, nahuli niya ang sarili niyang iniisip. This doesn't feel fake anymore. Isang gabi habang umuulan ng malakas, hindi makauwi si Joe sa apartment niya dahil nasira ang heating system doon. Kaya inanyayahan siya ni Laika na magpalipas muna ng gabi sa kanya. Habang nasa sofa sila, nanonood ng lumang pelikula, dinala ni Joe ang kumot para pareho silang matakpan. Hindi sinasadya, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Walang nagsalita, pero hindi rin sila bumibitaw. Sa loob ng ilang minuto, tila nakalimutan nila ang lahat. Ang kasunduan, ang immigration papers, at ang pader sa pagitan nila. Bago sila matulog, nagpaalam si Joe. Good night, Laika. At sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, sinagot ito ni Laika ng isang ngiting totoo. Good night, Joe. Pagkatapos isara ang pinto ng kwarto, nakahiga siya at napangiting mag-isa. Hindi niya alam kung saan patungo ang lahat ng ito, pero isang bagay lang ang malinaw. Unti-unti nang tumitibok ang puso niya para sa lalaking dati ay iniwasan lang niya. Isang maagang umaga, abala si Laika sa paghahanda ng almusal nang marinig niya ang malakas na katok sa pinto. Hindi niya inaasahan ang bisita. Lalo na't wala siyang schedule ng meeting para sa immigration. Pagbukas niya, bumungad ang isang lalaking nakaitim na trench coat. May hawak na leather briefcase. Good morning, I'm looking for Mr. Joseph Johnson. Sabi ng lalaki na malinaw at formal ang tono. Medyo nagulat si Laika. He is not here right now. May I ask who you are? I'm attorney Michael Harris. I represent the Johnson family estate. It's urgent that I speak with him. Nagkataong paparating si Joe mula sa labas. May bitbit na paper bag ng groceries. Halatang pagkabigla sa mukha nito nang makita ang abogado. Michael, malamig na bati ni Joe. It's been a while. Indeed, tugon ng abogado. We need to talk. It's about your father's will. Nagkatinginan sina Laika at Joe bago sila pumasok sa loob. Umupo si Michael sa mesa. Inilabas ang ilang dokumento mula sa briefcase at maingat na ipinatong sa harap nila. Ang balita, your father's last will and testament has been unsealed. Paliwanag ni Michael. It clearly states that you, Joseph Johnson, is the sole heir to the Johnson Holdings estate, which includes multiple properties, hotel chains, and other assets. Hindi makapagsalita si Laika. Parang biglang lumakas ang tibok ng puso niya. That's impossible, sabi ni Joe sa mababang boses. The board already stripped me of everything. Marcos took control. Umiling si Michael. All the assets were frozen pending investigation into the fraud allegations. But those allegations have been dismissed. The court has ruled in your favor. The estate is legally yours, pending a final transfer process. Habang nagbubukas sa mga folder, ipinakita ni Michael ang listahan ng mga ari-ariang nakapaloob sa estate. Hotel sa Toronto, Vancouver at Montreal. Share sa ilang kumpanya at isang malaking mansyon na nasa outskirts ng Ontario. Your brother tried to contest the will, but with the charges against you dismissed, he no longer has legal standing. The only reason you haven't regained control is because we couldn't locate you for months. Napatingin si Laika kay Joe, pero hindi ito makatingin pabalik. Para bang mabigat pa rin sa kanya na tanggapin ang lahat ng iyon.
lalo na't ilang taon niya nang tinanggap ang buhay sa kalye. Pag-alis ni Michael para maganda ng susunod na legal steps, nanatiling tahimik ang apartment. Si Laika, hindi alam kung saan magsisimula. Joe, you're rich. Bulunget, halos hindi makapaniwala. Like, really rich. Umiling si Joe, nakahawak sa sentido. I used to be, but after everything that happened, I'm not sure I want to go back. Why not? This is your chance to rebuild. Tumingin si Joe sa kanya. Seryoso ang mga mata. Money didn't protect me before. It won't protect me now. And going back means facing Marcus and everything I tried to forget. Sa magdamag na pag-uusap nila, naramdaman ni Laika na may takot si Joe na bumalik sa mundo ng yaman at kapangyarihan. Pero sa kabilang banda, alam niyang hindi iyon maiiwasan. Kapag natapos ang proseso, si Joe ay magiging opisyal na CEO at may-ari ng Johnson Holdings. Para kay Laika, may halong kabatuwa ang balita. Sa isang banda, mababawasan ang kanilang problema sa pera. Sa kabila, alam niyang magbabago ang dynamics nila. Mula sa isang simpleng kasunduan, maaari itong maging mas komplikado. Bago sila natulog, tumingin si Joe sa kanya. Laika, whatever happens after this, I need you to know, this does not change what we agreed on. You helped me when I had nothing, and I won't forget that. Ngumiti si Laika, kahit may halong lungkot. And now the whole world will remember who you are. Sa labas nagsisimula ng bumagsak ang makapal na niyebe. At sa loob ng maliit na apartment, ramdam ni Laika na isang malaking bagyo ng pagbabago ang paparating sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang araw, mula nang dumating si Attorney Harris, unti-unti nang nasasanay si Laika sa ideya na malapit nang magbago ang buhay nila ni Joe. Ngunit hindi pa man sila nakakaahon sa tahimik na kasalukuyan, dumating ang isang mukha mula sa nakaraan. Isang mukhang hindi inaasahan ni Laika na makikita niya ng harapan. Nasa lobby si Laika ng isang hotel sa downtown. Naghihintay kay Joe matapos ang meeting nito sa ilang board members na muling kumukontak sa kanya. Abala siya sa pag-scroll sa phone nang marinig ang isang malamig pero pamilyar na boses mula sa likuran. So, you must be Laika. Paglingon niya, bumungad ang isang babaeng may mahabang buhok na kulay chestnut. Nakasuot ng mamahaling coat at may kumpiyansang tila sanay na sanay sa atensyon. Maganda ito sa paraang mahirap, hindi mapansin. Parang isang modelong kinuha mula sa magazine. And you are? Tanong ni Laika. Maingat ang tono. Ngumiti ang babae, ngunit may halong pagmamataas. Celeste, Joe's old friend. Bago pa makasagot sa Laika, bumukas ang elevator at lumabas si Joe. Halos matigilan nito nang makita ang babae. Celeste, malamig na bati ni Joe. What are you doing here? Sa presensya ni Laika, hindi nag-atubiling magsalita si Celeste. I heard about your little comeback. Congratulations, Joe. It's amazing what a few legal documents can do. Sumimangot si Joe. What do you want? Bagyang tumingin si Celeste kay Laika bago bumalik ang tingin kay Joe. I wanted to see if the rumors were true. That you actually married someone like her? Napakuyom ng kamao si Laika, ngunit pinili niyang manahimik. Huminga ng malalim si Joe. You shouldn't be here. Ngunit imbes na umalis, lumapit pa si Celeste. You still haven't told her, have you? That I used to be the one you were going to marry. Before I chose Marcus instead. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Laika. Napatingin siya kay Joe, naghihintay ng pagtanggi. Ngunit nananatiling tahimik ito. Pagbalik nila sa apartment, hindi napigilan ni Laika ang magtanong. Is it true? You're engaged to her? Tahimik si Joe, sa loob ng ilang segundo bago tumango.
Yes, we were together for 3 years. I loved her. Or at least I thought I did. Umupo ito at pinaglaruan ng tasa ng kape sa kamay. When my father died, Marcus started making moves to make over the company. Celeste, she sided with him. I found out they were together behind my back. And when Marcus offered her the life she thought she deserved, she left. Naramdaman nila ay kang halo-halong emosyon. Awa para kay Joe, inis kay Celeste, at isang hindi mo ipaliwanag na sakit na parang personal niyang karibalang babae. Why didn't you tell me before? Tanong na Laika. Because it doesn't matter now. Sagot ni Joe. Pero ramdam na Laika na kahit ilang taon na ang lumipas, may bakas pa rin ang sugat sa boses nito. I don't care about her anymore. But I know she didn't come back just to say hello. If she's here, it means Marcus is planning something. Hindi na nagtanong pa si Laika. Ngunit sa isip niya, malinaw na hindi lang simpleng pagbabalik ang ginawa ni Celeste. At alam niyang magsisimula na namang maging magulo ang buhay niya, lalo na ngayong papasok sa eksena ang isang taong may kakayahang sirain si Joe sa paraang alam na alam nito. Habang nakaupong mag-isa si Laika ng gabing yon, binalikan niya ang tingin ni Celeste kanina. Isang tingin na parang nagsasabing hindi pa tapos ang laban. At sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang pagnanais na protektahan si Joe. Hindi lang dahil sa kasunduan nila, kundi dahil mahalaga na ito sa kanya. Isang linggo matapos ang hindi inaasahang muling pagharap ni Joe kay Celeste, dumating ang isa pang bagay na hindi rin inaasahan na Laika. Pero ngayon, hindi galing sa nakaraan. Galing ito sa kasalukuyan at magdadala ng malaking pagbabago sa kung paano siya tinitingnan ng mga tao. Maaga pa nang tumunog ang cellphone ni Laika. Hindi niya kilala ang numero pero sinagot niya ito. Hello? Is this Mrs. Laika Johnson? Yes, speaking. Sagot niya na medyo nag-aalangan. This is Carla from Pinoy Canada News. We've heard about your story from being at TNT to now the wife of Joseph Johnson, the new CEO of Johnson Holdings. We'd love to feature you in our next issue. Would you be open for an interview? Nanlaki ang mata ni Laika. Sandaling natahimik siya bago sumagot. I guess so. Yes? 2 araw lang lumipas at nakaupo na si Laika sa harap ng isang maliit na cafe. Kasama ang reporter at photographer ng community news outlet. Nakaayos siya. Nakasuot ng simpleng ngunit elegante na beige coat at scarf na regalo ni Joe. Tinanong siya tungkol sa kanyang buhay bago dumating sa Canada, kung paano siya naging TNT, at kung paano siya nakilala ni Joe. Maingat siyang sumagot. Hindi niya detalyado ang kasunduan nila, pero nagbigay siya ng mga kwento ng pagtsatsaga at pagsubok. It wasn't easy, sabi niya sa Ingles para malinaw sa mga mababasa. There were days I wanted to give up, but I kept thinking about my family back home. And meeting Joe, well, it changed everything. Kinuha ng photographer ang ilang kuha nila ni Joe sa labas ng cafe. Magkahawak kamay, nakangiti. Kahit unay awkward, hindi na mahirap para kay Laika na ngumiti ng totoo kapag kasama si Joe. Pagkalipas ng ilang linggo, lumabas ang artikulo sa online at print. May headline na, From TNT to CEO's Wife, The Inspiring Journey of Laika Johnson. Sa loob ay may larawan nila ni Joe. At may caption na naglalarawan sa kanya bilang a symbol of hope for Filipino immigrants chasing their Canadian dream. Hindi nagtagal nagsimulang magbago ang trato ng mga tao sa paligid ni Laika. Yung dating mga kaibigan na halos hindi siya pinapansin kapag wala siyang maibigay, biglang nagme-message ngayon. Si Shirley, ang babaeng minsang nangiinsulto sa kanya sa hallway, ay biglang lumapit habang nasa Filipino store siya. Laika, I saw you in the news. You look so beautiful. Grabe, maybe we should have some coffee sometime? Ngumiti lang si Laika,
Pero sa loob-loob niya, alam niya hindi dahil bigla siyang nagustuhan ng mga ito. Dahil iyon sa bago niyang apelido at sa posisyon ni Joe. Sa kabila ng mga papuri at bagong atensyon, nanatiling maingat si Laika. Hindi niya hinahayaang makalimutan ng mga panahong halos itaboy siya ng mga taong iyon. Pero sa isang banda, alam niya ring magagamit niya ang bagong status na ito para makatulong sa iba. Isang gabi habang kumakain sila ni Joe, binanggit niya ang ideya ng pagtulong sa mga kapwa Pinoy na dumaraan sa parehong hirap na pinagdadaanan niya. I know what it's like to feel invisible, sabi niya. Maybe now I can do something about it. Ngumiti si Joe. Then let's make it happen. Habang patuloy na umaabot ang balita tungkol sa kanila sa iba't ibang sulok ng Filipino community sa Canada, naramdaman ni Laika na nagsisimula na siyang maging higit pa sa dating TNT sa mata ng marami. At kahit alam niyang hindi lahat ng ngiti sa paligid ay totoo, may kapayapaan sa puso niya. Dahil sa unang pagkakataon, siya na mismong may kontrol sa kwento ng buhay niya. Maagang umaga sa opisina ng Johnson Holdings, abala si Joe sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa formal na pagbabalik niya bilang CEO. Nasa conference room si Laika, nakamasid habang pinapaliwanag ng abogado ang ilang detalye ng estate. Tahimik ang lahat. Hanggang sa bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakaitim na suit. Mukhang pagod at payat, pero may mapanuring titig. Hello, brother? Malamig na bati ng lalaki. Halos mabasag ang katahimikan. Naramdaman ni Laika ang tensyon sa katawan ni Joe. Marcos? Sagot nito. Malamig din ang tinig. What do you want? Umupo si Marcos sa kabilang dulo ng mesa. I came to apologize. I made mistakes. I was young, ambitious. I let greed take over. And now I have nothing. Hindi agad sumagot si Joe. Nakatingin lang ito. Parang sinusuri kung may katotohanan ng bawat salita ng kapatid. Bankrupt, dagdag pa ni Marcos. Bahagyang yumuko ang ulo. Celeste left me. The people who used to call me a friend, they're all gone. I just want a second chance. Napatingin si Laika kay Joe. Naghihintay kung ano ang magiging tugon nito. Pag-alis ni Marcos, nag-usap silang mag-asawa sa opisina. Do you believe him? Tanong ni Laika. Umiling si Joe. Marcos doesn't come back without a reason. He's planning something. I can feel it. And if he's working with Celeste again? Napatingin si Joe sa kanya. Seryoso ang mukha. Then we need to be ready. Sa kabilang banda ng lungsod sa isang maliit na penthouse na inuupahan, magkasamang nagiinuman sina Marcos at Celeste. Nakangiti si Celeste habang pinapasa ang isang envelope na puno ng mga larawan at printouts ng social media posts na Laika. If you want to destroy Joe's reputation, we start with her. Sabi ni Celeste, the immigrant wife turned instant millionaire. It's too easy to make her look like a gold digger. Exactly. Tugon naman ni Marcos. We plant the right story, feed it to the media, and watch the board lose faith in him again. Sa mga sumunod na araw, ramdam ni Laika na may nagbabago. May ilang tao sa community na biglang hindi na bumabate. May mga online comments na nagsisimulang magtanong tungkol sa totoong dahilan ng kasal nila ni Joe. Isang gabi, habang magkasama naghahapunan, bumulong si Joe. It's starting. Marcos is moving his pieces. Hindi sumagot si Laika. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Joe sa mesa. Isang tahimik na pahiwatig na hindi siya uurong. Kahit gaano pang karumi ang laban na darating. Sa loob-loob niya, alam ni Laika na ang pagbabalik ni Marcos ay hindi para magtapos ang gulo. Ito ang simula ng pinakamatinding pagsubok sa kanilang dalawa. Maaliwalas ang umaga sa penthouse nila Joe at Laika.
Ngunit parang biglang lumamig ang hangin nang marinig ni Laika ang notification sa kanyang phone. Pagbukas niya ng social media, bumungad ang isang video na mabilis nang kumakalat sa Filipino community groups at ilang local news blogs. Sa video, makikita si Laika na nakaupo sa isang cafe. Kausap ang isang hindi kilalang lalaki. May caption na, "The CEO's wife caught planning her next move, bragging about marrying for money." May audio pa ito na malinaw na tinampered. "I married him for money. Who wouldn't?" Nanlamig si Laika. Alam niyang hindi iyon ang totoong sinabi niya. Pina-edit ito para magmukhang aamin siya. Alam din niyang may iisang taong may motibo para gawin iyon. Si Celeste. Pagbalik ni Joe mula sa meeting, agad niyang hinarap si Laika. "Have you seen the video?" "Yes, but Joe..." "Laika, the board is asking questions. Investors are nervous. Do you know how this looks?" Ramdam na Laika ang kirot sa boses ni Joe. Hindi lang galit, kundi takot sa magiging epekto nito sa kumpanya. "Joe, it's fake. They twisted my words. You know I'd never..." "I want to believe you," putol ni Joe. Pero mabigat ang tono. "But the timing, the way it's spreading, it's hurting everything we've worked for." Hindi na napigilan ni Laika ang emosyon. "Everything we've worked for? Joe, this marriage started as a deal. I stood by you when you had nothing. I pretended for you, defended you. And now you're doubting me because of a video?" Tahimik si Joe. Kita sa mga mata niya ang labanan sa pagitan ng tiwala at takot. "I just need a space to think." Sa puntong yon, ramdam ni Laika na kahit anong paliwanag ay hindi pa rin magtatanggal ng lamat sa pagitan nila. Kinagabihan, habang tulog si Joe, nag-empake si Laika ng ilang gamit. Iniwan niya sa mesa ay isang maikling sulat. "Joe, I won't be another problem you have to fix. I'll stay away until it is over." Sumakay siya sa unang bus papunta sa isang kaibigang may maliit na apartment sa labas ng Toronto. Sa bintana, pinagmamasan niya ang mga ilaw ng syudad na unti-unting nawawala. Parang sinasara niya rin ang puso niya sa lahat ng sakit. Sa kabilang panig, masayang nagbubukas ng champagne sina Marcos at Celeste sa isang pribadong lounge. "He took the bait," sabi ni Marcos na nakangisi. "And soon," dagdag ni Celeste, "he'll be too distracted trying to save his company to realize we're already moving in on the board." Samantala, mag-isa naman si Laika sa maliit na kwarto ng kaibigan. Mahigpit niyang niyakap ang kumot habang pumapatak ang luha. Hindi niya alam kung gaanong katagal siya mananatili roon. Pero alam niyang isang bagay ang malinaw. Hindi siya uuwi ng walang laban. 3 araw nang wala si Laika sa penthouse. Sa mga panahong yon, halos hindi siya lumalabas sa maliit na apartment ng kaibigan. Ayaw niyang makita ng media o ng kahit sinong kakilala sa community. Lalo na't patuloy na umiikot online ang peking video na ginawa ni Celeste. Samantala sa opisina ni Joe, nagkakagulo pa rin ang board. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, dumating si Attorney Harris, dala ang ilang lumang kahon mula sa personal storage ng yumaong ama ni Joe. "These were kept in a private vault," sabi ng abogado habang inilalapag ang kahon sa mesa ni Joe. "Your father wanted you to have them after the legal disputes were settled." Habang binubuksan ni Joe ang kahon, tumambad ang ilang mga lumang larawan, personal na gamit, at isang sobre na may nakasulat na "For Joseph." Maingat niya itong binuksan at nagsimulang basahin ang nakasulat sa malinis na handwriting ng kanyang ama. "My son, if you are reading this, it means you have weathered storms I wished you never had to face. I am proud of you, not for the company you will lead, but for the man you will become. There will come a time when you will meet a woman who will change your life.
You must protect her with the same devotion I had for your mother. She will not come to you in silk and diamonds, but in courage and compassion. I have already seen her once, in passing, before my time ended. Her name is Laika. She will be your greatest miracle. Napatigil si Joe. Tila binagsakan ng mabigat na katotohanan. Hindi niya paalala kung paano o kailan maaaring nakita ng kanyang ama si Laika. Lalo na't noon pa man ay wala naman silang koneksyon. Habang paulit-ulit niyang binabasa ang liham, naramdaman ni Joe ang matinding kirot sa dibdib. Naaalala niya ang lahat ng ginawa ni Laika mula na magkakilala sila. Ang pagtanggap sa kanya kahit pulubi siya, ang pagpapangga para sa immigration, at ang pagtitiis sa lahat ng insulto mula sa iba. At ngayon, naisip niyang pinili ni Laika ang lumayo para hindi maging pabigat sa kanya, kahit siya mismo ang dapat promotekta rito. Kinabukasan, tinawagan ni Joe ang kaibigan ni Laika na si Marites. I need to see her, sabi niya sa seryosong tono. Joe, she's hurt. She doesn't know if she can trust you right now, sagot ni Marites. Then I'll earn the trust back. I have something she needs to see. Something from my father. Hapon nang dumating si Joe sa maliit na apartment. Nang bumukas ang pinto ay lumabas si Laika na halata pa rin ang pagod at lungkot sa mukha. What are you doing here? Malamig niyang tanong. Hindi sumagot agad si Joe. Inabot niya ang sobre at marahan nagsalita. This is from my father. Please, read it. Pagkabukas ni Laika ng liham at mabasa ang mga salita, lalo na ang huling linya, napatigil siya at napatingin kay Joe. She will be your greatest miracle. Bulong niya. Halos hindi siya makapaniwala. Laika, sabi ni Joe na bakas ang pagsisisi sa tinig. I should have believed you. I let my fear and pride get in the way. My father saw you before I even knew you. And he knew what I'm only realizing now. You're the person who stood by me when I had nothing. And I won't lose you because of a lie. Sa sandaling iyon, hindi pa lubos na nabubura ang sakit sa puso ni Laika. Pero ramdam niyang sinseridad sa boses ni Joe. At sa ilalim ng lahat ng sugat, may mumunting pag-asa na nagsimulang muling mabuhay. Makalipas ang ilang araw mula nang mabasa ni Laika ang liham ng ama ni Joe, imbitado si Joe sa isang malaking charity gala na dadaluhan ng mga kilalang negosyante, media at ilang board members ng Johnson Holdings. Ito ang unang public appearance niya matapos kumalat ang peking video tungkol kay Laika. At alam niyang ito rin ang magiging pagkakataon para ayusin ang lahat. Bago sila umalis, pumasok si Joe sa silid kung saan naghahanda si Laika. Nakasuot ito ng eleganteng dark blue gown, ngunit halatang kinakabahan. You don't have to come if you're not ready, sabi ni Joe habang inaayos ang cufflinks niya. I'm ready, sagot ni Laika kahit alam niyang maraming matang nakatingin sa kanya mamaya. Handang husgahan siyang mali. If I hide, they win. I'm not letting Celeste and Marcus control my story. Tumango si Joe, may bahagyang ngiti. Then tonight, we face them together. Pagpasok nila sa grand ballroom ng hotel, agad silang sinalubong ng mga flash ng camera at bulungan. Ramdam ni Laika ang mga matang sumusuri mula ulo hanggang paa. Ang ilan ay may pilyong ngiti. Ang iba naman ay puno ng pag-aalinlangan. Habang bumabati si Joe sa mga kakilala, lumapit si Celeste. Nakangiti, ngunit may talim sa mata. Nice to see you here, Laika. I didn't think you'd show your face after everything. Ngumiti lang si Laika at hindi nagpatalo. Don't worry, Celeste. I'm not here to disappear. Quietly. Pagkatapos ng hapunan, tinawag si Joe sa entablado para magsalita tungkol sa kanilang donasyon para sa proyekto ng gala. Ngunit alam ni Joe
na hindi lang iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Good evening everyone, panimula niya. Malinaw at matatag ang boses. I came here tonight not just as CEO, but as a man who owes the truth to all of you, and to one person in particular. Nagsimula nang magbulungan ng audience. Ramdam ni Laika ang tensyon. Ngunit hindi siya tumingin kung saan-saan. Nakatuon lang siya kay Joe. Some of you may have seen a video about my wife, Laika Johnson. It was meant to make her look like a gold digger. And yes, when we first got married, it was unconventional. She may have married me to stay in Canada. Tumigil si Joe sandali. Naramdaman niya ang titig ng lahat. But I chose to love her freely. She saved me when I had nothing. When I was invisible, she saw me. Not the money, not the name. Me. Tahimik ang buong ballroom. Kita sa mga mukha ng ilan ang gulat. At iba naman ang paghanga. She stood by me when it was easier to walk away. And I will spend the rest of my life making sure she knows that she is my greatest miracle. Dagdag ni Joe bago bumaba sa entablado. Pagbalik niya sa mesa, ramdam ni Laika ang init ng mga palakpak at ang mga kamera na ngayon ay nakatutok sa kanila. Hindi para siraan, kundi para maglabas ng bagong kwento. Isang kwento ng katapatan at paninindigan. Sa parking area habang papasok sila sa sasakyan, bumulong si Laika. You didn't have to do that. Ngumiti si Joe, tinawakan ng kamay niya. Yes, I did. Because I won't let anyone rewrite our story. Except us. Kinabukasan, trending sa social media ang clip ng talumpati ni Joe. May headline pa sa ilang online articles. CEO defends wife in heartfelt speech. She saved me. Unti-unting bumalik ang tiwala ng publiko. At sa unang pagkakataon, matapos ang iskandalo, naramdaman ni Laika na muli siyang nakakahinga ng maluwag. Ang Niagara Falls ay tila mas kumikislap sa umagang yon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa agos ng tubig, na parang dibulibong kristal na kumikintab. Isang makulay na hardin sa tabi ng simbahan ang pinagdadausan ng kanilang kasal. At sa unang tingin pa lang, alam na Laika na iyon ang magiging isa sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Sa loob ng bridal suite, nakaupo si Laika habang inaayos ng mga kaibigan niyang Pilipina ang kanyang buhok. Hindi tulad ng unang kasal nila na sa City Hall na puno ng kaba at pekeng mga ngiti. Ngayon ay ramdam niya ang bawat tibok ng puso. Puno ng pag-ibig, hindi ng takot. You look beautiful, sabi ni Marites, isa sa mga kaibigan niyang unang bumilib sa kanya, nung panahong siya ay TNT pa. This time, it's real. Ngumiti si Laika. This time, it's forever. Sa labas dumating ang mga bisita, mga kaibigan mula sa Filipino community, ilang dati niyang katrabaho at pati ang ilan sa mga kamag-anak ni Joe na bumalik mula sa Europe para saksihan ang kanilang bagong simula. Pinakamalaking sorpresa para kay Laika ay nang makita niya ang kanyang ina at dalawang kapatid na lalaki mula sa Pilipinas. Pinagastos ni Joe ang lahat para sa kanilang biyahe at hotel at halos maiyak si Laika habang niyayakap sila. Anak, ang ganda mo, para kang prinsesa, bulong ng kanyang ina. Nang tumunog ang unang nota ng organ, bumukas ang pinto ng simbahan. Si Laika, nakasuot ng simple, ngunit eleganteng puting gown na may mahabang belo, ay nagsimulang maglakad patungo sa altar. Sa bawat hakbang, hindi niya maiwasang maalala ang lahat ng pinagdaanan nila ni Joe. Mula sa kanilang kasunduan sa park, sa mga gabing nag-aaway, hanggang sa sandaling siya ang tanging kumakapit sa pag-asa. Sa dulo ng aisle naghihintay si Joe. Nakasuot ng klasikong black tuxedo. Nakangiti siya. Hindi lang nangiting masaya, kundi nangiti ng punong pasasalamat.
Pagdating sa harap, nagsimula ang pare. Today we witness not just a union of two people, but a celebration of love that survived trials, misunderstandings, and the weight of the past. Nang oras na para sa personal vows, kinuha ni Joe ang mikropono. Laika, when I first met you, I was at my lowest. You didn't see me as a CEO or a man with a fortune. I was just Joe, a stranger on a park bench. You saved me from a life I thought I was over. Today I promise to spend the rest of my life proving that you made the right choice. Kinagat ni Laika ang labi para pigilan ang luha bago magsalita. Joe, when I first married you, I thought it was just a way to survive. But you showed me that home isn't a place. It's a person. You are my home. Today, I marry you not because I need to, but because I can't imagine life without you. Inabot ng best man ang mga singsing. Sa bawat pagpasok ng gintong singsing sa kanilang mga daliri, tila binubura ang lahat ng sakit ng nakaraan at pinapalitan ng isang bagong simula. You may now kiss the bride. Magkahawak sila ng mukha at nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako at pagmamahal. Ang buong simbahan ay napuno ng palakpakan at hiyawan. Sa reception hall na may tanaw ng Niagara Falls, nagkaroon ng masayang kainan. May lechon at pansit sa gitna ng mga Canadian dishes. Isang pagsasanib ng dalawang mundo na ngayon ay kanila ng pinagsasaluhan. Maraming nagbigay ng mensahe. Ngunit pinakatumatak ang sinabi ng ina ni Laika. Joe, salamat at minahal mo ang anak ko. Salamat at hindi mo siya iniwan kahit maraming gustong sirain kayo. Bago matapos ang gabi, tumugtog ang paborito nilang kanta. Magkahawak kamay silang sumayaw. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Habang sa paligid nila ay parang naglaho ang lahat. So, where do we go from here? Tanong ni Laika habang nakasandal sa dibdib ni Joe. Gumiti si Joe. Everywhere. As long as we go together. Kinabukasan, lalabas ang mga larawan ng kasal nila sa social media. Hindi bilang isang iskandalo, kundi bilang isang inspirasyon. Ang dating TNT at ang dating pulubi ngayon ay mag-asawang handang harapin ang mundo. Magkasama at walang tinatago. Pagkatapos ng kanilang kasal sa Niagara Falls, tila mas naging maliwanag ang bawat araw para kina Laika at Joe. Sa unang pagkakataon, hindi na nila kailangang magtago at magpanggap o lumaban sa mga taong gustong sirain sila. Ngayon, ang tanging misyon nila ay magtulungan at magbahagi ng biyaya. Sa Canada, bumili sila ng isang maluwag na bahay malapit sa lawa. Hindi ito marangya sa sobrang ingrandeng paraan. Pero bawat sulok ay puno ng init at personalidad. May isang maliit na greenhouse sa likod para kay Laika na mahilig magtanim ng gulay at bulaklak. Sa sala naman nakasabit ang mga litrato ng kanilang kasal at mga larawan ng pamilya ni Laika mula sa Pilipinas. I want this house to always remind us where we came from, sabi ni Laika habang inaayos ang mga larawan. Isang buwan matapos ang kasal, lumipad sila patungong Pilipinas. Hindi para magbakasyon, kundi para magbigay ng tulong. Pagdating nila, sinalubong sila ng pamilya ni Laika at mga kababaryo. Maraming yakapan, maraming luha. Ipinakilala ni Joe ang plano nilang magpatayo ng isang community center na magbibigay ng libreng training sa mga kabataan, computer skills, basic business knowledge at kahit culinary classes. This is our way of giving back, sabi ni Joe sa harap ng barangay hall. Because we know how hard it is to start with nothing. Sa tabi ng lumang bahay ng pamilya ni Laika, pinatayo nila ang isa pang bahay. Simple, ngunit matibay, para sa nanay at mga kapatid ni Laika. Hindi lang iyon regalo.
Iyon ay tanda na kahit nasaan siya sa mundo, may bahagi ng sarili niya na laging babalik sa Pilipinas. Tuwing bumabalik sila rito, nagiging paraiso ito para sa kanila. May mga almusal na tuyo at sinangag sa veranda, tawanan ng kapitbahay, at mga gabing nakaupo lang sa labas habang pinapakinggan ang huni ng kuliklik. Habang abala si Joe sa pagpapalago ng kanyang negosyo sa Canada, nagbukas din siya ng scholarship fund para sa mga batang Pilipino. Si Laika naman na nag-aasikaso sa charity project sa Pilipinas, mula sa feeding programs hanggang sa livelihood training para sa mga nanay. Dumating ang panahong nag-ikot sila sa iba't ibang probinsya para magbigay ng seminars at tulong. Hindi sila nakalimot sa hirap na pinagdaanan nila, kaya't mas naging matindi ang kanilang dedikasyon. Isang gabi habang nasa veranda ng kanilang bahay sa Pilipinas, nakaupo silang magkatabi. "Do you remember?" tanong ni Joe. "The first time we met? You thought I was just some random homeless guy." Tumawa si Laika. "And you thought I was just some desperate TNT." Nagkatitigan sila. May halong biro pero may lalim ng pasasalamat sa mga mata. "We were both young," sabi ni Joe. "Turns out we were exactly what each other needed." Bumalik man sila sa Canada o manatili sa Pilipinas, dala nila ang parehong misyon, ang gawing tahanan, ang anumang lugar, basta magkasama sila. Ang dalawang bahay sa dalawang bansa ay hindi lang simbolo ng tagumpay, kundi ng pag-ibig na walang hangganan ng distansya o kultura. Sina Laika at Joe ay magkahawak kamay habang naglalakad sa taping dagat sa Pilipinas. Papalubog ang araw. "Home?" tanong na Laika. Ngumiti si Joe. "Everywhere with you." At sa pagdampi ng alon sa kanilang mga paa, alam nang lang saan man sila dalhin ng tadhana, laging may dalawang lugar na tatawagin nilang tahanan. Isa sa bansang kanilang minahal at isa sa pusong pinagmulan nila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.